Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Si Pope Leo pumunta ng Turkey. O, alam naman natin ang Turkey, Islam. Pero binisita niya yung lugar doon, yung Council of Nicaea ba yun? Yung Nicene Creed. Sa Nicene Creed, yan yung nag-divide ng Catholics at saka Eastern Orthodox. Yung Orthodox Church, ano? O, pero dahil binisita niya yon at Islam yon, kasama niya, pumunta siya doon sa mga patriarch ng Orthodox Church. Parang ngayon, ang maganda, itong si Pope Leo the 14th ay katulad ng ginagawa ni Pope Francis. Talagang yung iba-ibang mga relihiyon ay nagkakaroon ng interfaith dialogues. Mas ganun ang tama na natin. Ngayon, ang malungkot lang na ginagamit ng ilang mga leaders katulad ni Netanyahu ng Israel, ginagamit yung Judaism religion, yung Jewish religion para sa political ends. Yan yung In a way din, itong ganito rin ang Iran, may ganun ding tendency. So, mali Dapat sectarian, parehong fundamentalist na tayo lamang lahat ay mali, no? Kaya habang naniniwala tayo sa ecumenism, habang naniniwala tayo sa synodality, huwag din natin kalimutan na kailangan nating pumosisyon laban sa kasamaan. Yung kasamaan kasi hindi relihiyon no? Yun ay pananaw, no? Kaya habang pinag-uusapan natin dito ang ecumenism, habang pinag-uusapan natin dito yung inclusivity, no, yung pagsama ng mga iba't ibang mga pananaw, ay yung kasamaan ay dapat nating labanan. Yung mga hudas ay kailangan nating iwaksi at i-expose, 'di ba? Hindi yan kasama dun sa gusto nating inclusivity. Yung mga mass murderer ay hindi natin mga kasama yan. Yung mga plunderers at mga magnanakaw, hindi natin kasama yan. Hindi mo pwedeng sabihin na, uy, irerespeto namin kayo. Hindi, lalabanan natin yan. No? Huwag tayo magkamali. Huwag tayo magkamali. Habang inirerespeto natin yung ibang mga pananaw, itong mga kasamaan ay dapat nating labanan. Hindi yan dapat irespeto. No? Hindi dapat irespeto. Yung mga hudas, yung mga taksil, ay dapat nating i-expose at labanan. Yung mga mamamatay tao, yung mga mass murderers, kailangan nating labanan at bigyan ng hustisya. At yung mga magnanakaw at plunderers ay kailangan ding parusahan at ibalik yung kanilang ninakaw sa mga nangangailangan ng mga mahihirap. Yan yung mga kailangan nating pagnilayan ngayong Holy Week. No? Dahil bahagi tayo ng problema Baka pwedeng bahagi rin tayo ng solusyon. 'Di ba? At ang paglaban natin diyan sa mga traidor na yan yung mga Judases ng kasalukuyang panahon natin. Mga Judas na nagpapahirap sa atin. Sila ang dahilan ng ating mga kalbaryong pinagdadaanan. Pag may mga leader na mga tulad nila Netanyahu, nila Trump, at kahit papano sa Iran, sa isang level, ang mga ginagawa rin ng mga fundamentalist diyan, hindi rin maganda. Yan ang mga dapat nating labanan. Kasi yung mga extremists na yan, fundamentalist na yan, kapag extremist na, fundamentalist na ang mga pananaw, masyado ng yan ang nakakasira ng mundo. Kaya tayo dito, ang inaano natin, ecumenism, kaya ayaw natin sa gera. Kasi kapag ganyan na ang klase ng mga leader na namumuno sa mundo, nasisira ang mundo at nagkakaroon tayo ng kalbaryo. Katulad ngayon, tingnan nyo itong kalbaryong dinaranas natin. Imagine niyo nung una, Nalda, nung nagsisimula pa lang ito, marami nagsasabi, tama yan si Trump.
Gawin niya yung ginagawa niya, hindi naman magtatagal yan. At saka sakripisyo lang yan ng kunti. Di ba yun din ang sinabi ni Trump? Magsakripisyo lang daw ng kunti. After naman yan, maganda na ang buhay natin. Imagine itong sakripisyong ito, 132 na ngayon ang diesel kada litro at mukhang papasok pa daw na sa 150. Next week. Parang Next hindi pa ito agad-agad matatapos. Anong tingin mo, Banal? Tingnan mo yung kawalan ng hustisya dyan, no? Today, sa international market, bumaba ang presyo ng langis. Pero sa atin, hindi bumaba. Pag tumaas ang presyo ng langis, parang rocket. Ang bilis tumaas, di ba? Kinabukasan, tataas ka agad kahit may mga stock ang mga oil companies na binili nila ng lumang presyo. Pero pag tumaas, ang presyo ng langis, taas ka agad sila. Pero ngayon, halimbawa, bumaba ang presyo ng langis sa global market, hindi naman bumababa sa atin. Imagine mo yung ganyang kalokohan, di ba? Ng mga big players, ng mga oil companies. No? Kaya, wag tayong palinlang sa mga yan. Halimbawa, kung ibabalik natin itong mga mass murderer, itong mga plunderer, itong mga traidor sa gobyerno sa 2028, karapat dapat talaga tayong isumpa. Hindi lamang ng ating mga kabataan, kung hindi ng ating Diyos, ng ating pananampalataya. Bakit natin gagawin yun? Di ba? Bakit natin ibabalik sa kapangyarihan yung nagmumura sa Diyos, yung nagmumura sa Papa, yung gustong magpapatay ng mga kardinal at saka mga obispo, yung pumapatay sa mga mahihirap, di ba? Yung mga pinapayagan ng mga dayuhan na sakupin ng ating teritoryo. Bakit natin ibabalik? Kristyanismo ba yan? Hindi. No? At kung gagawin natin yan, ay kinakailangan tayong isumpa at parusahan ng ating sariling Diyos. No? Yun yung problema. No? Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.